Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pangalawang video na ito na ating tatalakayin mula sa 40 hadith ni Imam Nawawi, ay tatalakayin po natin ang tinatawag na Maratibuddin. Ito ang Islam, pagkatapos ay ang al-iman, pagkatapos ay ang al-ihsan. Ibig sabihin ng Maratibuddin ay ang tatlong magkakasunod o tatlong antas ng paniniwala. Ito ang una sa lahat ay ang Islam, at pumapangalawa na mas mataas sa Islam ay ang iman, at ang pinakahuli sa lahat na siyang pinakamataas na antas ay ang tinatawag na al-ihsan. At para mas maigi nating maintindihan kung ano ang pagkakaiba ng tatlong paniniwala na ito, ay tatalakayin po natin ang hadith na kung saan mismo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagpaliwanag kung ano ang pagkakaiba ng tatlong word na ito o tatlong paniniwalang ito. Ang hadith ay nagmula kay Umar radiyallahu anhu, na kung saan ay sabi niya, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin, اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر." Sabi niya, habang kami ay nakaupo kasama ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang araw, ay biglang may dumating na isang lalaki, na kung saan ang lalaki na ito ay may suot na sobrang puti ng kanyang damit, وَشَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ, at sobrang itim ng kanyang buhok. لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ, hindi mo makikita sa kanya ang isang palatandaan na siya ay nagmula sa malayong lugar. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٍ, at walang nakakakilala sa kanya mula sa amin. Hatta jalasa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa lumapit siya sa mahal na propeta at umupo siya doon sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Nung maupo siya sa mahal na propeta, ay inilatad nito ang kanyang dalawang tuhod, kadugtong ng tuhod ng mahal na propeta, at inilagay nito ang kanyang dalawang palad ng kamay sa dalawang hita ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki ito kay Propeta Muhammad, sabi niya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Sabi niya, "Ya Muhammad, ituro mo sa akin, sabihin mo sa akin kung ano ba ang ibig sabihin ng al-Islam." Ang sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila." Sabi niya, ang Islam, sabi ng mahal na propeta, ay ang pagsasaksi mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ang pagsasaksi mo na si Muhammad ang huling sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, tuqimas sala, ay ang pagsasagawa mo ng 5 beses na pagdarasal. Pangatlo ay ang pagbibigay mo ng zakah. Pang-apat ay ang pag-aayuno mo sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pagbibisita mo o pagsasagawa mo ng Hajj kapag dumating ang buwan ng Hajj, kapag ikaw ay mayroong kakayanan. So ang 5 nabanggit na ito ng mahal na propeta, ito ang tinatawag na 5 haligi ng Islam. Pagkatapos nun, ang sabi ng lalaki, sabi niya, sadakta, sabi niya, totoo ang sinabi mo. Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Ang sabi ng mga sahaba, sabi niya, nagtaka kami, sabi niya, kasi bakit siya nagtanong pagkatapos sasabihin niya sa huli, nung nasagot na siya ng mahal na propeta, sasabihin niya sa huli na sadakta, ibig sabihin totoo ang sinabi niya. Ibig sabihin, alam din pala niya kung ano yung itinatanong niya. So nagtaka ang mga sahaba. Pagkatapos ay nagtanong ulit ang lalaki na iyon. Sabi niya, akhbirni anil iman. Sabi niya, ano naman sabi niya ang ibig sabihin ng iman? So kanina Islam, ngayon naman ay ang tinatanong niya ay ang al-iman. Sabi niya, ang iman, ang sagot ng mahal na propeta, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. 6. So ang sabi ng mahal na propeta, ang tinatawag na iman ay ang paniniwala mo sa nag-iisang Diyos
na si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay ang paniniwala mo sa kanyang mga anghel na nasa kalangitan, mga anghel na nasa kalupaan na hindi natin nakikita, mga anghel na gwardiya sa impyerno, gwardiya sa paraiso, mga anghel sa libingan, mga anghel na nagsusulat sa ating mga gawaing mabuti, lahat ng mga ito. Pangatlo ay ang paniniwala sa kutub. Ibig sabihin na ang lahat ng aklat na ipinadala ng mahal na propeta sa kan lahat ng kanyang mga sugo, dapat paniwalaan natin lahat. Ang Torah, ang Lumang Tipan, ang Injil, ang Bagong Tipan kay Isa alayhis salam, ang Zabur. Ibig sabihin ng Zabur ay ang aklat ng Zabur. Ang huling aklat na Quran na ipinadala kay mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat paniwalaan po natin lahat ito. At ang mga sinaunang aklat pa na dumating sa mga sinaunang propeta. Ano pa? Sabi niya, ang paniniwala mo sa rusulihi. Ibig sabihin ng paniniwala natin sa lahat ng sugo at lahat ng sugo at propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede na maniniwala ka kay Moises, tapos hindi mo paniniwalaan si Jesus. Paniniwalaan mo si Propeta Abraham, pagkatapos ay hindi mo papaniwalaan si Propeta Sulaiman. Hindi. Bilang isang Muslim, ay dapat ay paniwalaan natin ang lahat ng propeta at lahat ng sugo na ipinadala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin ng warusulihi, paniniwala sa lahat ng propeta at sugo. Ano pa? Panglima, wal yawmil akhir, at ang paniniwala mo sa kabilang buhay. Maniniwala ka sa kabilang buhay na mayroong araw ng paghukom, mayroong paraiso, mayroong impyerno, mayroong siratal mustaqim, mayroong pagtitimbang sa iyong mga gawain, kung alin ang mas magiging mabigat, ang iyong mabuting gawain o ang iyong mga masamang gawain. Ang lahat ng ito ay dapat nating paniwalaan. Yun ang ibig sabihin ng paniniwala sa kabilang buhay. At ang pang-anim, pinakahuli ay ang paniniwala sa qadr, paniniwala sa tadhana. Ito man ay mabuting tadhana, wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ang paniniwala sa tadhana, ito man ay mabuting tadhana o masamang tadhana na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, anim. So, ang anim na ito ang tinatawag na anim na haligi ng pananampalataya. So, magkaiba po ang 5 haligi ng Islam, yung kaninang nabanggit natin, at ngayon naman po ay ang 6 na haligi ng iman. Magkaiba ang Islam sa iman dahil mas mataas ang level o antas ng iman kaysa Islam. Ang Islam ay mayroong 5 haligi, samantalang ang iman ay mayroong 6 na haligi. So ngayon naman, pagkatapos sagutin ng mahal na propeta ang tanong ng lalaki na ito, patungkol sa iman, ang sabi ng lalaki na ito, sabi niya, sadakta. Sabi niya, totoo ang sinabi mo. Nagtaka naman ang mga sahaba, bakit naman nagtanong siya pagkatapos alam din pala niya kung ano ang sagot. Ngayon naman sabi ng ang lalaki na ito, nagtanong naman ulit ang lalaki. Sabi niya, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Sabi niya, ano naman sabi niya ang ibig sabihin ng ihsan? Ang sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Sabi niya, ang ibig sabihin ng ihsan, which is ito ang pinakamataas na antas ng paniniwala ng isang Muslim. Mas mataas pa sa iman. Okay? Sabi niya, ang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, ay ang sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na para mo siyang nakikita. Fa in lam takun tarahu, dahil kahit hindi mo siya nakikita, fa innahu yaraka, tunay na ikaw ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsasala, halimbawa, dapat ay iniintensyon mo na ikaw ay kinakausap mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So huwag kang palingon-lingon. Dapat nakafocus ka lang dahil tinitingnan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay nagbigay ng sadaka, dapat ito ay hindi pa kitang tao dahil tinitingnan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay nag-iisa sa iyong kwarto, dapat huwag kang gumawa ng mga masasama dahil tinitingnan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit hindi mo siya nakikita, pero isa-isip mo, intensyonin mo na ikaw ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sambahin mo si Allah na para mo siyang nakikita. Dahil kahit hindi mo siya nakikita, ay nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ibig sabihin ng ihsan. So mas mataas ang antas ng ihsan. Pagkatapos ay ang iman, pagkatapos ay ang Islam. So pagkatapos sagutin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ang ibig sabihin ng ihsan, ang sabi ng lalaki na iyon, sabi niya, sadakta. Sabi niya, totoo ang iyong sinabi. So nagtaka naman ang mga sahaba kung bakit. Nagtatanong siya pagkatapos ay alam din pala niya kung anong sagot. Ngayon naman sabi niya, sabi ng lalaki na yun,
Akhbirni anis sa'ah. Sabihin mo sa akin kung kailan darating ang huling oras. Bakit? Ano ibig sabihin ng huling oras? Ang ibig sabihin ng huling oras ay ang huling, ano natin sasabihin? Ang huling, huling oras para bago magunaw ang mundo. Ibig sabihin, ano ba yung huling oras bago magunaw ang mundo? Ano ang sagot ng mahal na propeta? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Sabi niya, ang nagtatanong ay higit na nakakaalam kaysa tinatanong. Ibig sabihin, pareho nilang hindi alam. Sabi niya, fa akhbirni an amaratiha. Ibig sabihin, kung ganun, ay sabihin mo na lang sa akin kung ano yung mga palatandaan bago maguno ang mundo. So sabi ng mga scholar, kaya ito tinawag na sa'a, balikan natin, kaya ito tinawag na sa'a, isang oras. Dahil kapag dumating na ang takdang oras ng pagkaguno ng mundo, ay bigla itong mamamatay ang lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang hidlap lang. Okay? So kaya ito tinawag na sa'a, dahil pagdating ng oras na iyon, ay biglang mawawalan ng buhay ang lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang hidlap lamang. Kaya tinawag siyang sa'a. Bigla siyang darating at mamamatay ang lahat ng may buhay dito sa ibabaw ng kalupaan. Kaya tinawag siyang sa'a. Sabi niya, dahil hindi mo alam, sabihin mo na lang sa akin kung ano yung mga palatandaan nito. So anong mga palatandaan? Ano ang sagot ng mahal na propeta? Isa sa mga palatandaan nito, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, an talidal amatu rabbataha. Kapag ipinanganak ng alipin ang kanyang pinuno. So paano ba yun? Ibig sabihin, kapag ipinanganak ng isang babaeng alipin, an talidal amatu, kapag ipinanganak ng isang babaeng alipin, rabbataha ang kanyang pinuno. According sa mga scholar, ang ibig sabihin nito, pagdating ng huling henerasyon, okay, dadami na ang mga anak na suwail. Kaya sila tinawag na pinuno, kasi para kung makaasta yung mga anak ay para silang pinuno. So nawawalan na sila ng galang, nawawalan na sila ng respeto sa kanilang mga magulang, at ang tingin nila sa kanilang mga magulang ay parang alipin. Okay? So dahil dito, kaya ito ay isang kinaya, sabi nga ng Arabic, kinaya, ibig sabihin isang salita na kumbaga nagpapahiwatig na ipinapanganak ng isang babaeng alipin ng kanyang pinuno. Ibig sabihin ang mga batang yun na ipinapanganak na pinuno ay mga batang suwail na kung umasta ay parang pinuno at ang tingin nila sa kanilang mga magulang ay parang isang alipin lamang. Ano pa? Wa antara al-hufat al-urat al-alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Makikita mo, sabi niya, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga palatandaan bago ng pagkagunaw ng mundo, ay makikita mo yung mga taong hufat, ibig sabihin naglalakad na walang tsinelas, walang damit, al-ala, na sobrang hirap, ibig sabihin tinatawag natin mga dukha. Ri'a asya, ang kanilang mga gawa na nagpapasto lamang ng mga kambing. Subalit pagdating ng huling henerasyon, sila ay magiging mga pinuno, mga powerful, mga mayayaman na tao. Yatatawaluna fil bunyan, ibig sabihin ay magpapaligsahan sila kung sino yung magmamay-ari ng may pinakamataas na gusali dahil sa kanilang sobrang yaman. Kung noon ay sobrang hirap nila, halos wala silang tsinelas, wala silang damit, nagpapasto lamang ng kambing. Sa huling henerasyon, ay makikita mo na sila ay magpapaligsahan sa sobrang nilang yaman at magiging powerful sila. Yung iba magiging pinuno ng bansa, o maging ano man dyan, ang importante ay mayroong kakayanan, mayroong silang power sa kanilang lugar. Makikita mo sila na sila ay halos magpapaligsahan na sa kanilang sobrang yaman. Magpapaligsahan sila kung sino yung may pinakamataas na building na gusali na kanyang pagmamay-ari. So, yun ang mga palatandaan na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na palatandaan bago magunaw ang mundo. Ibig sabihin, bago magunaw ang mundo ay mangyayari ang mga bagay na ito. Pagkatapos ay umalis ang lalaki na iyon. Nung umalis ang lalaki, biglang natahimik si Umar. Pagkatapos ay sinabihan ng mahal na propeta si Umar. Sabi niya, "Ya Umar, atadri man ista'in?" Sabi niya, "Ya Umar, alam mo ba, kilala mo ba kung sino yung nagtanong?" Ang sabi ni Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Tanging si Allah at ang kanyang sugo lamang ang nakakakilala sa kanya. Sabi niya, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sabi niya, ang lalaki na yun na dumating
na sobrang, mashallah, sobrang gwapo at sobrang napaka puti ng damit at napakaitim ng kanyang buhok. Yun sabi niya si Jibril. Ataakum yu'allimukum dinakum. Dumating siya sa inyo upang ipangaral at ituro sa inyo ang inyong relihiyon. So tingnan mo naman, sa pamamagitan ng pagtatanong ng lalaki na yun, which is si Anghel Gabriel pala, ay inalaman ng mga sahaba kung ano ang pagkakaiba ng Islam, ano ang tinatawag na iman, at ano ang tinatawag na ihsan. At bukod doon ay nalaman pa nila kung ano yung mga palatandaan ng pagkagunaw ng mundo bago ito magunaw. So, ito po ang pangalawang hadith. Inshallah, sana po ay napulutan natin ng aral, inshallah. At hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.